Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Hindi naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magdudulot ng kaguluhan sa politika ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Muli rin niyang binigyan diin na hindi siya sang-ayon sa pagsasampa ng impeachment sa Vice Presidente. Giit pa ng Pangulo, walang kahit isa sa kanyang mga kaalyado sa Kongreso ang nagsampa nito. How many times do I have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. Hataw Balita ngayon. Tinanggihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagan na siya mismo ang mag-resign matapos na ang ipag-utos ang courtesy resignation sa mga miyembro ng kanyang gabinete. Git niya, hindi siya tumatakbo sa problema at mas nais niyang ayusin ito sa halip na iwasan. Sa ngayon, wala pang inaanunsyong pagbabago sa gabinete habang nagpapatuloy ang masusing performance review. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. If there is a problem, I'd like to fix it. So that's what we are doing. So expect us to be doing a rigorous performance review, not only at the cabinet level, but even deeper. Hataw Balita ngayon. Duda si House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative si Alonto Adyong na makakaapekto sa gagawing impeachment trial ang resulta ng Pulse Asia Survey kaugnay sa pananaw ng mga Pilipino sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Sa Pulso ng Bayan Survey ng Pulse Asia mula May 6 hanggang May 9, 28% sa 1,200 respondents ang sang-ayon sa pagsasampa ng impeachment case ng Kamara. Samantala, 50% ang hindi sang-ayon. I personally do have some questions and doubts whether these survey firms and these survey results do actually reflect and mirror public sentiments, judging from the previous result of the elections. Hataw Balita ngayon. Sa kauna-unahang pagkakataon, naglagay ng tagapagsalita ang House of Representatives. Itinalaga si Attorney Princess Abante, anak ni Manila 6th District Representative Benny Abante, bilang tagapagsalita ng mababang kapulungan ng Kongreso. Naging 3-term councilor ito sa Manila City at tagapanguna ng Manila Public Information Office. Ayon sa abogada, sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng House of Representatives, kinakailangan mapaigting nito ang pakikisalamuha sa publiko. Itinalaga ang spokesperson ng Kamara, si Attorney Abante, para sa nalalabing panahon ng 19th Congress. Madami na kasi din tinatalakay ngayon ng mga issues, ang Kongreso, the various committees. There's a need to strengthen the communication mula sa House to ensure yung tama at makatotohanan ng impormasyon ay ibababa natin sa mamamayan. Hataw Balita ngayon. Paimbestigahan ng Department of Justice o DOJ ang isyu ng umano'y pagkakaroon ng nasa 3 passport ni Attorney Harry Roque. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, ito ay pawang local o Philippine passports. Paimbestigahan ng DOJ kung paano nakakuha ng ganong karaming pasaporte si Roque. Ang mga ituan niya ay ginamit niya sa paglabas ng bansa, kaya hindi nag-alarm sa immigration. Sa ngayon, mayroon ng formal na mosyon ng DOJ sa korte para ipakansila ang passport ng dating palace official. Parehong regular passport. Di bali sana, kung official pa rin siya, meron siyang diplomatic tsaka meron siyang regular. Ang alam namin, meron siyang 2 regular. At least, 2. Same name, sir? Same name. Very similar. Or maybe a difference in baka middle initial o kaya second name niya, hindi natin alam.
Itinanggi naman ni Attorney Roque ang pinakpakalat na impormasyon na mayroon siyang multiple passport. Anya, mayroon siyang isang regular passport dahil ang isa pa niyang passport ay wala ng blank pages. Ang passport na mayroon siya ay nasa Dutch government para sa kanyang asylum application. Hataw Balita ngayon. Muling nagpapaalala ang Commission on Elections sa COMELEC sa mga kandidato at party list representatives na tumakbo sa midterm elections na magsumiti na ng kanilang Statement of Contributions and Expenditure o SOCE. Ayon sa COMELEC, sa ngayon, kukonti pa lang ang kanilang natatanggap. Inaasahan sa huling linggo pabubuhos ang mga submission bago ang deadline sa June 11. Paalala ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, may kaakibat na multa sa unang paglabag kung hindi magpapasa ng SOCE. Kapag kayo po ay hindi nakapagsumite ng inyong SOCE, unang-una na sa mga nanalo po na kandidato, hindi po kayo makakapag-assume ng inyong office hanggat hindi po kayo nakapagpa-file ng SOCE. Hataw Balita ngayon. Handa naman ang Armed Forces of the Philippines na ipatupad ang anumang pagkakasunduan sa panukalang Code of Conduct o COC sa South China Sea. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hinihintay pa ng AFP ang magiging resulta ng mga pag-uusap sa ASEAN upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Nagsumiti na rin ang Armed Forces of the Philippines ng posisyon at hiling na kabayaran para naman sa mga nasirang kagamitan sa mga insidente ng rotation and resupply o RORI missions sa West Philippine Sea. Hataw Balita ngayon. Nagpakita ng presensya ang dalawang barko ng Chinese Coast Guard sa isinagawang civilian mission sa West Philippine Sea. Ilang oras pa lamang matapos magsimulang maglayag, ang barko na ginagamit sa civilian mission ay agad namataan ang dalawang barko ng Chinese Coast Guard, ang CCG Vessel 3306 at CCG 21549. Bago mag-alas 8 ng umaga, nagpakita na ang isa sa mga barko ng CCG sa layong 6 na nautical miles mula naman sa civilian mission, habang nasa 14 nautical miles pa lamang ito. Wala naman sa baybayin ng El Nido. Ibig sabihin, nasa loob pa ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pagkaraan ng 10 minuto, isa pang barko ng Chinese Coast Guard ang namataan na nasa layong 8 nautical miles naman. Nagkaroon ng palitan ng radio challenge sa pagitan ng mga barko ng Chinese Coast Guard at ng mga escort vessel ng Philippine Coast Guard na kasama sa civilian mission. China has indisputable sovereignty over islands in the South China Sea and their adjacent waters. The so-called award for the South China Sea arbitration is illegal and inviolate. China neither accepts nor recognizes it. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 42.6 nautical miles northwest of El Nido, Palawan, Philippines. In accordance with the Republic Act 12064 or the Philippine Maritime Zones Act. Sa kabila ng shadowing ng CCG, matagumpay namang naisagawa ng atin ito coalition ang concert sa gitna ng dagat. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag ng pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patuloy na military operations sa Gaza Strip. Ipinahayag ito ng Pangulo sa pagpupulong ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN leaders sa mga pinuno ng Gulf countries na kinabibilangan ng Saudi Arabia, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait at United Arab Emirates. Nananawagan ang Pangulo na sundin ng mga bansa ang kanilang obligasyon batay sa international law. The Philippines is gravely concerned over Israel's ongoing military operations across the Gaza Strip, which have resulted in the continued rise of the death of civilians, including women and children, and further exacerbating the dire humanitarian situation on the ground. The Philippines calls upon all parties to adhere to their obligations under international law. Hataw Balita ngayon.
Gagamitin ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NMS sa gagawing kamandag military exercise ngayong taon. Noong Lunes, opisyal nang binuksan ang taunang kamandag o ang kaagapay ng mga mandirigma mula sa dagat. Sa naturang military exercise, kabilang sa gagawin ng Philippine Marine Corps at U.S. Marine Corps ang Maritime Key Terrain Operation, Coastal Defense at Live Fire Integration. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain John Percy Alcos, mahalaga para sa mga sundalong Pilipino na matutunan ang paggamit ng makabagong gamit mula naman sa ibang bansa. Whether it will be fired or not depends on the actual situation or actual criteria that will be met on the day of the maritime strike demonstration. So, but the objective is to be able to maximize this particular training activity. Hataw Balita ngayon. Nag-uusap na ang Private Hospital Association of the Philippines o PHAPI at Department of Health o DOH kaunay ng balanse na dapat maibalik sa kanila sa ilalim ng programang Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. Nangako ang Department of Health na ayusin nila ang mga nakabimbing bayarin ng ilang pasyente na gumamit ng guarantee letter mula naman sa natalong kandidato sa katatapos na eleksyon. Ayon kay PHAPI President Dr. Jose Rene de Gramo, tinatayang kulang 1 bilyong piso ang hinahabol na ospital sa Batangas Province at ng ilang panggrupo ng mga ospital sa bansa. Ang concern namin ngayon is sana mapabilis yung payment, yung maipit, yung release, Kasi supposedly it should be paid within 60 days from the filing of the claims sa Department of Health. Usually within 60 days. Yung iba kasi, sabi nila, ang pagkakautang pa nung maipit from 2023, 2024. So medyo yun ang But then, sabi naman ni Yusek, by next week or this week or next week, mababayaran na lahat yan. Hataw Balita ngayon. Posibleng mabawasan ang mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA dahil sa pagdaragdag ng mga closed-circuit television o CCTV para sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa pagdinig sa Senado kahapon, sinabi ni Attorney Victor Nunez, Traffic Enforcement Group Director 3 ng MMDA, babawasan na ang human intervention o pakikialam ng mga traffic law enforcer sa paghuli ng mga motoristang may paglabag sa batas trapiko. Ito'y dahilan niya hindi maiwasan ang arigluhan sa pagitan ng kanilang mga tauhan at mga traffic violator. Dahil siguro po fully implemented at CCTV na lang ho lahat, pwede yung mabawasan talaga. So maraming mga traffic enforcement mawalan trabaho? Hindi pa naman po sa ngayon kasi ilan pa lang ang CCTVs namin na nagko-cover ng NCAP 350 something pa lang po. So hindi pa naman kaya i-cover the entire circumferential and radial roads which are under the jurisdiction of MMDA. Hataw Balita ngayon. Magdaragdag ng 50 hanggang 6 na pong electronic gates sa mga terminal sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ito ang resulta ng isinagawang inspeksyon ng Department of Justice sa NAIA Terminal 1 kahapon. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, sa pamamagitan ng e-gates, mababawasan na ang human intervention sa pag-iinspeksyon. Ang mga immigration officer anya ay doon na lang sa secondary inspection kapag may mga pasahero na maaaring biktima ng human trafficking. In fact, yung mga napuntahan natin ibang lugar, like sa Hong Kong or Dubai, pag na-scan na yung passport mo, walk through ka na. Galakad ka na lang through it, titingin ka lang sa camera. Hataw Balita ngayon. Mayroong regular na training ang mga force multiplier na katuwang ng mga pulis. Ayon kay Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng National Capital Region Police Office o NCRPO.
Katuwang nila ang mga force multiplier sa pagbabantay ng seguridad at kaayusan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Kabilang dito ang mga barangay, pulis o tanod, pati na rin ng mga security guard. Tinayak ni Major Asilo na may kaukulang trainings ang mga ito upang maging mas epektibo bilang bahagi ng security force at maging handa rin sa oras ng pangangailangan. Pinaigting ng NCRPO ang police visibility sa Metro Manila upang mapababa ang krimen. Ganun din po yung gaya ng handcuffing techniques at saka yung mga defense tactics po. Tinuturuan po natin sila para kung sakali po na ang kabady po nila ay pareho din lamang po nila na tanods, is kaya po nila ipagtanggol yung sarili nila. Ganun din po is kaya po nila na i-maximize po kung paano yung kanilang capabilities po bilang barangay security force or TAN. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Philippine National Police na magpapadala ito ng all-female police unit sa isa pa sa mga UN peacekeeping missions bilang bahagi ng kanilang commitment sa pandaigdigang kapayapaan. Mayroon 25 PNP personnel na kasalukuyang nasa South Sudan habang may AFP troops din sa Central African Republic, India at Pakistan. Ayon sa AFP, kinakailangan ng espesyal na pagsasanay at kaalaman sa wika tulad ng French para sa mga itatalagang peacekeepers sa mga bansang tulad ng Central Africa. Hataw Balita ngayon. Nakapagtala ng bagong record ng student athlete mula naman sa National Capital Region na si Titus Rafael Sia. Sa parehong araw, sa 2025 palarong pambansa sa Lawag, Ilocos Norte, nagwagi siya ng ginto sa 100-meter backstroke at 200-meter freestyle kung saan nalampasan niya ang mga dating pinakamabilis na oras noong 2015 at 2013. Nakasungkit din siya ng isa pang ginto sa 4x50 medley relay kasama ang isa pang kagrupo. Hataw Balita ngayon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang babae na humingi ng saklolo na madala sa ospital dahil sa sobrang pananakit ng tiyan nito sa Baguio City. Si Emma Ruth Go, humahataw. Hataw Balita ngayon. Uminom po ako ng isa pong drink. Parang stability po ata. Parang doon po nagsimula ng magka-problems na yung tiyan ko. 90/70. 95/105 AutoSat. Sige, so diretso na tayo, diretso na natin to sa hospital. Tapos ang pain mo 8/10 pa rin. Medyo lumala po ng konti, rate of flow po pumatilakad. Kasi naglakad ka. So ano yung nagpapa sa tiyan mo? Nagpapalala ng sakit niya. Abot-abot ang daing ng isang babae dahil sa sobrang sakit ng tiyan nang itawag ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO sa UNTV News and Rescue Team sa Baguio City pasado alas 6 ng gabi, May 23, 2025. Ayon sa 20 anyos na si Elisa Javier, nagpasya siyang lumabas sa kalsada at tumawag sa 911 dahil wala itong kasama sa bahay. Agad namang nagtungo ang team sa kinaroroonan ni Elisa upang ma-assess ang kalagayan nito at matulungan. Nadatna ng team ang biktima na nakaupo sa gilid ng kalsada habang sapo-sapo ang tiyan. Noong araw na narespondehan nito ng UNTV Rescue ay nakainom pa ito ng strawberry tea na naging sanhi ng sobrang pananakit ng tiyan ng pasyente. Kaya ito tumawag at humingi na ng tulong. Maano pa rin to? Pero dito, may ka pa, may pain ka pa rin. Sige. Matapos ma-assess at makunan ng vital signs ang pasyente, ay agad na itong dinala sa Baguio General Hospital and Medical Center para sa karagdagang atensyon medikal. Emma Ruth Go, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At para naman sa balita sa iba't ibang panig ng mundo. Inihayag ng New Zealand government ang ilang mga reforma upang mapabilis ang proseso ng pag-aproba para sa mga bagong produktong agrikultural at hortikultural sa bansa. Ito ang umahataw na balita ni Danny Deliaba.
Balita Ngayon. Sinang-ayuna ng gabinete ng New Zealand ang 16 na rekomendasyong inilahad ng Ministry for Regulation matapos ang pagsusuri nito sa mga regulasyon kaugnay ng pag-aaproba ng mga produktong agrikultural at hortikultural. Layunin ng nasabing reforma na pabilis at gawing mas madali para sa mga magsasaka ang pagkuha ng mga bagong produkto tulad ng mga pesticides, feeds, fertilizer at mga inhibitor. Inanunsyo ni Environment Minister Penny Simons na magkakaroon ng 10% na pagbawas sa bilang ng mga kaso sa hazardous substances and new organisms o HSNO system sa taong 2025-2026. Samantala, nakatuon naman si Food Minister Andrew Hoggard sa pagbabago ng proseso ng pagsusuri ng Agricultural Compounds and Veterinary Medicine o ACVM kung saan nagtakda ito ng 20% target sa pagbawas ng mga kaso sa ACVM system sa Hunyo ngayong taon at 30% naman sa pagtatapos ng Hunyo 2026. Inaasahan ni Minister for Regulation David Seymour na ang mga pagbabagong ito ay magdudulot ng mahalagang benepisyo sa ekonomiya ng bansa na tinatayang aabot sa humigit kumulang 272 million New Zealand dollars sa loob ng susunod na 2 dekada. Danny Deliaba, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Tinatayang hindi bababa naman sa 50 Palestinians ang namatay sa pag-atake ng Israel sa Gaza. Ayon sa ulat, karamihan sa mga nasawi ay mula naman sa pamilyang nanunuluyan sa isang gusali sa paaralan sa Gaza. Ito ang humahataw na balita ni Gerald Moral. Hataw Balita Ngayon. Binigyang diin ng Israel Defense Forces o IDF na ang layunin ng kanilang pinakabagong pag-atake ay ang isang command at control center ng Hamas at Islamic Jihad sa Gaza. Sa isang hiwalay na pag-atake, 19 nasawi sa Jabalia na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Gaza. Wala pang inilalabas na pahayag ang militar ng Israel kung ano ang kanilang naging target sa pagkakataong ito. Ang magkakasunod na pag-ataking ito ay bahagi ng mas malawak na opensiba ng Israel, bunsod ng tumitinding tensyon sa hilagang bahagi ng Gaza nitong mga nakaraang linggo. Samantala, isang opisyal ng Hamas ang nag-ulat na ang kanilang grupo ay pumayag na tanggapin ang pinakabagong ceasefire proposal na inihain ni US Special Envoy Steve Witkoff. Subalit ayon kay Witkoff, hindi ito katanggap-tanggap sa kanya at hindi ito tumutugma sa kanyang pananaw. Gayunman, ayon sa ilang opisyal ng Israel na tumatangging magpakilala, hindi nila papayagan na maisakatuparan ang nasabing plano. Gerard Moral, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nangangamba naman ang Ukraine dahil sa nauubos na ang mga Patriot Air Defense System na ibinigay ng Estados Unidos sa ilalim ng Administrasyong Biden na nag-aatubiling magpadala na ng karagdagang armas ang bagong administrasyon. Tanging mga Patriot missile lamang ang maasahang panlaban sa mga ballistic missile ng Russia na kinakatakutan sa gitna ng patuloy na pambobomba dahil sa bilis, laki at hirap sa lagi nito. Wala sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Aureline Quijano live. Hataw Balita Ngayon. Yes, Aureline, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Ma'am Annie. Lalong naging malinaw ang matinding pangangailangan ng Ukraine sa Patriot missile systems matapos silang mabigong salagin ang 9 na ballistic missile na pinakawalan ng Russia noong Memorial Day weekend. 2 sa mga ito ay tumama malapit sa Kyiv kahit may nakatalagang unit ng Patriot doon. Bukod dito, mahigit 900 drones at 65 cruise missiles ang pinakawalan ng Russia, isa sa pinakamalaking opensiba ng digmaan. Ayon sa Ukrainian Air Defense Forces, karamihan sa mga non-ballistic airstrikes ay nasalag o napinsala sa ere. Hinihikayat ni US Secretary of State Marco Rubio ang mga NATO allies na mag-donate ng kanilang mga Patriot system dahil ayaw na ng US na kumuha mula sa sariling reserba. Subalit ayaw din ng ibang bansa na isuko ang mga ito dahil sa mahalaga ang papel ng Patriot sa kanilang pambansang seguridad. Ilang linggo nang naghahanap ang mga NATO allies ng karagdagang Patriot system para sa Ukraine, ngunit ayon sa ilang European officials, wala pang kasunduan.
Tatalakayan ang usaping ito sa pagbisita ni Defense Secretary Pete Hegseth sa NATO headquarters sa unang linggo ng Hunyo. Maaaring magkaroon ng anunsyo ukol sa karagdagang tulong, ngunit hindi ito magmumula sa US. Ayaw ng Trump administration na gumawa ng malalaking anunsyo tungkol sa pagpapadala ng armas sa Kyiv dahil maaaring maantala nito ang mga negosasyon sa pagitan ng US at Russia. Balik sa'yo, Ma'am Annie. Maraming salamat, Arlene Quijano. Hataw Balita ngayon. Trump administration kumikilos upang kansilahin ang lahat ng mga federal contracts ng Harvard University na tinatayan nagkakahalaga ng $100 milyong bilang pinakabagong hakbang sa kanilang patuloy na tunggalian laban sa Ivy League institution. Ito ang wahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon. Inutusan ni Federal Acquisition Service Commissioner Josh Groenbaum ang mga federal agencies na suriing mabuti ang kanilang mga kontrata, wakasan ang mga itinuturing na kritikal at lumipat sa iba pang mga tagapagkaloob ng serbisyo kung kinakailangan. Naisakatuparan na ng administrasyon ni Trump ang pagtigil ng pondo at pagharang sa pagpapatala ng mga international student. Higit sa $2.6 billion sa federal research funding ang nasuspindi at nasa peligro rin ang mga paparating na pondo. Nagsampa na ng kaso ang Harvard laban sa pamahalaan at panandali ang napigil ng korte ang pagpapatupad ng pagbabawal sa mga internasyonal na estudyante. Inaakusahan ng mga opisyal ang Harvard at ang iba pang mga universidad na nabigong labanan ang anti-Semitism at nagdemanda sila ng malawakang pagbabago sa mga pulisiya, kabilang na ang pamamahala, admission at paghahari ng mga guro dahil sa umanong diskriminasyon at kawalan ng ideological na iba't ibang pananaw. Ayon kay Homeland Security Secretary Kristi Noem, hindi sapat ang naging sagot ng Harvard sa mga kahilingan ng pamahalaan ukol sa mga ulat ng misconduct ng mga international student. Upang mabawi ang program certification nito, binigyan ng Harvard ng 72 oras upang ipasa ang detalyadong impormasyon, kabilang ang mga disciplinary records at mga video ng mga protesta sa nakaraang 5 taon. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito naipapasa. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Samantala, magdiriwang naman ang Migrant Workers Day sa Spain sa June 8. Samantala, magsasagawa naman ang Consular Outreach Mission sa Aruba at Curacao. Ito ang wahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. Iniimbitahan ang ating mga kababayan sa Madrid, Spain sa pagdiriwang ng Migrants Workers Day. Gaganapin ang selebrasyon na ito sa June 8 alas 2 hanggang alas 7 ng gabi sa Centro Filipinas and Madrid. Sa mga nais dumalo, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Spain sa facebook.com/PHinspain. Magsasagawa naman ng 2 consular outreach mission ng Embahada ng Pilipinas sa The Netherlands sa June 11 at sa June 12 sa Aruba at sa Curacao naman sa June 14. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport services, notarial, civil registration, dual citizenship at iba pa. Para sa pre-registration at pre-evaluation ng requirements, kinakailangan mag-fill out ang mga aplikante ng service form sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa The Netherlands. Nandito rin ang mga impormasyon sa mga oras at lugar ng Consular Outreach Mission. Naglabas naman ng listahan ng Philippine Embassy sa Oman ng mga newly arrived passports na ready na for release. Maaaring i-claim ang inyong mga passport mula Linggo hanggang Huwebes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ang inyong lumang passport at resibo at authorization letter kung ibang tao ang mag-claim ng inyong mga passports. Samantala, sarado ang Philippine Embassy sa Indonesia sa June 6, 9 at 12 bilang pagunita sa national holidays. Maaari namang tumawag sa 62-811-887-344 via WhatsApp kung may emergency at kung may consular-related concerns naman ay maaaring tumawag sa 62-811-934-3448. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Nasagip ang 2 lalaki matapos lumubog ang sinasakyang bangka sa Culion, Palawan. Si Toto Fabros, humahataw. Hataw Balita ngayon.
Nasa ligtas na nakalagayan ng 2 individual matapos masagip ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO. Lumubog ang sinasakyan nilang bangka sa karagatang sakop ng Barangay Libis, Culyon, Palawan, bandang alas 9:45 kahapon. Ayon sa ulat, nakatanggap ng tawag ang MDRRMO Culyon hinggil sa insidente ng lumubog na bangka. Agad silang nagsagawa ng rescue operation at matagumpay na naisalba ang mga sakay nito. Nahila rin sa pangpang ang nasabing bangka. Muling nagpaalala ang MDRRMO Culyon sa mga residente at mangingisda na mag-ingat at iwasang pumalaot kung hindi naman kailangan. Bagaman walang inilalabas na advisory mula sa Philippine Coast Guard at Pag-asa, malakas ang ihip ng hangin at malalaki ang mga alon dahil sa umiiral na Intertropical Convergence Zone o ITCC. Toto Pabros, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. 5 bahay ang natupok sa sunog sa Barangay Anayan, Pili, Camarines Sur. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita ngayon. 5 bahay ang halos maabo matapos sumiklab ang apoy sa Zone 2 Barangay Anayan, Pili, Camarines Sur kahapon ng umaga. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection Pili, dakong alas 8 ng umaga nang makatanggap sila ng report hinggil sa insidente. Umabot sa unang alarma ang sunog na nakaapekto sa 14 na pamilya sa lugar. Ayon sa BFP Pili, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa gawa sa light materials ang mga bahay. Samantala, patuloy pang iniimbestigahan ng BFP ang sanhi ng sunog. Nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Pili at ang Department of Social Welfare and Development Region 5 sa mga apektadong pamilya. Nagbigay ng 126,000 pesos worth ng mga food and non-food items ang DSWD Bicol, pati ng mga hygiene kit, sleeping at kitchen kits at mga essential items. Pansamantalang nanunuluyan ngayon ang mga pamilyang biktima ng sunog sa Anayan Sagrada Elementary School sa naturang bayan. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Samantala, nasamsam sa 2 magkahiwalay na engkwentro ng puwersa ng pamahalaan at NPA ang 5 mataas na kalibre ng baril at pampasabog, habang isang hinihinalang miyembro ng New People's Army naman sa Bicol Region ang nasawi sa naturang insidente. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nasamsam ng mga miyembro ng 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army ang 5 mataas na kalibreng barila mula sa mga hinihinalang miyembro ng New People's Army o NPA matapos ang isang engkwentro noong linggo, Mayo 25 sa bahagi ng Barangay San Carlos, Milagros, Masbate. Nakatanggap umano ng impormasyon ang mga otoridad hinggil sa presensya ng isang armadong grupo sa lugar. Agad nagsagawa ng combat operation ang puwersa ng gobyerno na humantong sa 15 minutong palitan ng putok. Naiwan sa pinangyarihan ang isang M4 rifle, isang R4 rifle, isang M653 at 2 M14 rifle, kasama rin sa nasamsam ang mga magazine, radyo at iba pang gamit ng rebeldeng grupo. Sa Camarines Sur, patay ang isa sa 5 miyembro ng NPA na nakaengkwentro ng 83rd Infantry Battalion sa bahagi ng Barangay Salvacion, Carchitorena, dakong alas 5 ng umaga nitong Lunes, Mayo 26. Matapos ang 10 minutong palitan ng putok, wala ng buhay na natagpuan ang isang miyembro ng NPA na iniwan ng kanyang mga kasamang habang nagsitakas. Na-recover ang isang M16 rifle, kalibre 45, mga pampasabog, 7 anti-personnel mines, mga kagamitan sa paggawa ng improvised explosive device, mga bala at personal na gamit ng armadong grupo. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa panig ng militar, patuloy pang inaalama ang pagkakakilanlan ng nasawing rebelde. Muli namang nanawagan ang pamunuan ng 9th Infantry Division ng Philippine Army sa mga natitirang kasapi ng rebeldeng grupo na magbalik loob na sa pamahalaan upang maiwasan ang pagkasayang ng buhay sa walang saysay na armadong pakikibaka. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Inilunsad ng Philippine National Police Bicol ang libreng tuli para sa mga kamag-anak ng mga PNP personnel. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita ngayon. Sa pangunguna ng Philippine National Police Bicol Region Medical and Dental Unit o RMDU5,
inilunsad ang Operation Libreng Tuli ng PNP. Isinagawa ito sa PNP Regional Camp Brigadier General Simeon A. Ola sa Legazpi City. Ayon sa PNP, layunin ng programang ito na makapagbigay serbisyo sa mga anak at kaanak ng mga pulis sa buong rehiyon ng Bicol. Batay sa ulat, umabot na sa 34 na kabataang kaanak ng mga pulis ang napaglingkuran sa nasabing operasyon. Inaasahan na madaragdagan pa ang bilang ng mga sasailalim sa libreng tuli hanggang sa katapusan ng buwan ng Mayo. Tiniyak naman ng medical team na malinis at maayos ang pagsasagawa ng operasyon. Bukod dito, namigay rin sila ng libreng gamot para sa sakit at mabilis sa paggaling ng mga sugat. Tinuruan din ng mga magulang ng mga batang tinuli tungkol sa tamang pag-aalaga at post-operation care upang masiguro ang maayos sa paggaling ng kanilang mga anak. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa iba't ibang aktibidad kasama ang mga Pilipino sa Qatar. Sa nasabing aktibidad, makikita sa mga larawan na kasama ng Vice Presidente ang kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman at si Senator Amy Marcos. Samantala nakatakdang pumunta sa the Netherlands ang pangalawang Pangulo mula May 30 hanggang June 3 upang dalawin naman ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang nasa ibang bansa si VP Duterte, babasahin naman sa Senado ang kanyang impeachment articles sa June 2 at bubuuin ang impeachment court sa June 3. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakapili na siya ng papalit kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil na magre-retiro sa susunod na buwan pa. Hindi pa pinangalanan ng Pangulo ang napiling opisyal dahil nais muna niyang personal na ipaalam bago ito ibalita sa publiko. Inatasan na ng Pangulo ang susunod na PNP Chief na ipagpatuloy ang kasalukuyang kampanya laban sa krimen at paigtingin ang mabilis na pagtugon ng pulisya sa mga kailangan ng publiko. Sa panahon ng stress, deadlines, walang kasing saya ang long-awaited Barkada Getaway, lalo na kung Boracay ang destinasyon. Pero muntik nang hindi matuloy ang summer escape ng isang grupo ng guro dahil sa isang ticket issue na hindi mo aakalain. Si Cecil Albata, humahataw. Nagbabahagi ng bad reviews tungkol sa kanilang airport experience, iba ang nangyari sa isang grupo ng mga guro na tila naging instant source of good vibes. Meet Teacher Ana, isang masipag na high school teacher na excited sa first out-of-town trip. Kasama niya sa kanilang bakasyon ang mga kaibigang kapwa guro na sina Teacher Davy at Teacher Michelle. Pero sa mismong araw ng flight, hindi mascan ang kanyang plane ticket sa airport. Bakit? Well, hindi ito fake. Pero singlaki ito ng tarpaulin. Yes, literal na big ticket ang dala ni Teacher Ana. Pero huwag kayong kabahan, prank lang pala yun ng kanyang mga kaibigan. Siyempre, may real copy silang dala. Sabi nga nila, revenge prank daw yun dahil muntik nang hindi sumama si Teacher Ana sa trip. Pero lahat ng kaba ay napalitan ng saya nang tuloy-tuloy na ang biyahe. At sa kanilang Boracay getaway, sun, sand, and bonding ang naging tema. Marami silang nagawang activities, nakapag-recharge at higit sa lahat, mas lalo pang tumibay ang kanilang pagkakaibigan. Sa dami ng papel na ginagampanan ng mga guro sa loob ng classroom, minsan kailangan din nila ng malaking papel sa bakasyon. Kahit di ka pa yan. Teacher Ana calls it a once-in-a-lifetime experience at isang core memory na hinding-hindi niya malilimutan. Hindi lang sila nakarating ng Boracay, nakarating din sila sa puso ng maraming netizens. Saludo kami sa inyong hard work at syempre sa inyong sense of humor. Cecil Alabata, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Maraming salamat, Cecil Alabata. Shout out na tayo. It's 5:50 po ng umaga mga kasambahay. Okay, sa ating shout out. Of course, Rodrigo, si JC,
si Joshua, si Belinda, si Adet, si Nars. Ayan, makasama natin dyan. And of course, kasama ko dito, Josa, nasabi ko ba dito si Arian? Si, tawag dito, Ian. Thank you very much po. Maraming salamat sa inyo. And of course, mga kasambahay, may mga nag-message dito sa atin. Sandali lang po, ha? Itong si Emma Chikuhara, magandang umaga po. Elena Yang, Glenn Melchorgo, Ligaya Alnas, Ariel Partosa, Carlos Muga, Emma Joselito Sison, Romulo Gabertan, Ariel Partosa, Lourdes Aligrea, Erin Partosa, Nelson Pastrana, Army Ricardo, Roy Miel Buenaflor, Army Ricardo, Jean Reyes, Maricar Bawanan ba ito? O Bunuan, Joselito Encanto, I'm sorry, Romel Rojo, Alan Labrador, Antonio Atog, Jordan Hernande, ayan. At syempre, Joel Buenaobra, Douglas Rama, ayan. Shout out din sa mga friend niya. Josephine Manalo from Dubai, watching from Dubai. At syempre mga kasambahay, sa lahat po ng mga sumusubaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, kami po'y labis na nagpapasalamat po sa inyo. Shout out din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Kasama na din dyan yung ating mga staff. Yan. Si Alvin, si Daryl and Daryl, dalawa yan. At patuloy po namin kayong inaanyayahan sa mga isinasagawang mass indoctrination po, mga kasambahay ng MCGI. Day 3 na po tayo. Mamayang 7 p.m. Philippine time po sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes po hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. At syempre, ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. And I'd like to take this opportunity batiin sila Mami Beth Razon, Mami Beth, and of course si Brad Daddy and Brad Narsing, ang mami ni Ate Ruth, Attorney Ruth Soriano. Magandang hapon po, Attorney Mel, sa lahat ng mga abogado na nanunood, ayan, na nakikinig. Yung mga BP natin, pag sinabi natin BP, lagi sa Engineering Department, si BP Joseph. Thank you, BP Joseph. BP Bong, and of course, BP Cherry. Kasama pong binabati natin si BP Noli. At syempre, ang ating GMJ Eusebio. Yan, mga kasama natin. And of course, Ma'am Nina, good morning. At si Ana, nakaredy na yan. At si Grace Cassie, nakaredy na yan. Si Jaja, nakaredy na. Si Moy, sa inyong lahat yan. Yung mga taga-news department natin, thank you so much. Nariyan si Joanne, si She. Okay mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Yan. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Speaking of UNTV News and Rescue, ayan, good morning sa inyong lahat. Ngayon din sa aming Facebook at TikTok accounts, mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya, tara na! Subscribe, like, and share. Good morning din sa iyo, Mon. Redmond Hoxon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula po sa Ecclesiastes 7:8. Maigi ang wakas na isang bagay kaysa pasimula niyaon, at ang matiising loob ay maigi kaysa palalong loob. Good morning din sa mga kasama namin sa RMB, Alex, Paraon, and of course kay Bernie. Yan. Mga kasambahay, iyan po ang umahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules. Kasama ko si Josa, si Adet. Ika-28 tayo sa buwan ng Mayo 2025. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, syempre, pangalan ni amigo Sherwin Culubong, si Christian, at saka syempre si Jerickson. Mga kasama natin sa IT Department, Ian, Rap, sa inyong lahat, si Kat, Cardo,
Siyempre mga kasambahay, makasama natin sa UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni Amigo Sherwin Colobong, ako po si Annie Tentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.